Yan mga kapatid, magandang tanghali po sa lahat at narito na naman po ako at muling magbabalik at merong itatapik sa inyo. At ngayon ay a-update ako sa mga mensahe sa aking mga followers, sa mga nanonood nitong aking mga vlog about sa tarot card. At pipili tayo dito sa mga oracle ng 13 para malaman natin kung ano ang mga mensahe ng mga na ito. Pipili lang tayo ng 13 mga kapatid. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, ito, walo, siyam, sampu, 11, 12, 13 mga kapatid. 13 na baraha ang ating ibabahagi ngayon mga kapatid. Yan. At ang ating ngayon mga kapatid ay itong mga mensahe. Yan. Unang-una na natin bubunutin ay stop. Yan. Itong sabi ng baraha ay ang mga gumagambala sa inyo ay kailangan ng itigil ang mga pinagagagawa nito sa inyo mga kapatid, dahil hindi po ito mabuti at hindi sila magtatagumpay kahit anong mangyari sa kanila. Ayun mga kapatid, kahit ano ang gagawin nila sa inyo ng hindi maganda o hindi mabuti, ay hindi pa rin sila magtatagumpay sa sa kung ano man ang pinaplano o gagawin nilang masama sa inyo mga kapatid. Amulet. Alam niyo ninyo mga kapatid, meron dito na hindi basta-basta tumatalab ang kanilang ginagawa yan sa inyo, dahil meron kayong mga proteksyon. Maaaring may amulet kayo, mga anting-anting o kung ano man na kung ano man ang inyong gamit sa spiritual, hindi kayo tinatablan ng kahit anumang uri ng kulam dito, dahil malakas ang inyong depensa. Mapa-amulet man ito, anting-anting o mga mutya o mga habak, yan, kung ano man ang inyong mga pandepensa, hindi kayo basta-basta tinatablan mga kapatid. Kaya winawarningan na ito ng ating ng ating Panginoon na itigil na ang kanilang ginagawa. Yan, tigil na. Maaari may nakikita ako dito na mga nabibiktima ng mga itim na mahika na mayroong mga pangdepensa na hindi basta-basta tinatablan. Kaya pinipigilan sila na wag nang ituloy ang kanilang mga masasamang ginagawa, dahil maaaring merong balik. Yan. Kasi itong gusto nilang agawin sa inyo mga kapatid, yung inyong blessings, kung ano yung mga dumadating na blessings sa inyo, gustong-gusto nitong kunin ng mga taong nakapaligid sa inyo o kung ano man. Meron ako nakikita dito na mga pamilya, maaring merong mga magkakapatid dito, mga magkakapatid na merong yung mga merong lihim na na hindi masaya sa blessing o tagumpay ng iba. Ayan, itong ang gusto nilang kunin sa iyo, at ayaw nilang makitang mayroong blessings na dumadating sa inyo mga kapatid. Ayan. Kaya itong mga nito mga kapatid, kaya naisip ng mga taong naiinggit sa iyo na paggawan ka, na pinagawan ng ritual o pang maudlot ang iyong blessing mga kapatid, na hindi matuloy ang mga dumadating sa iyo, mapapera man o kung anumang opportunity na dumadating sa iyong buhay. Eto, ginawan ka ng ritual dito. Yan, pero hindi ito tumatalab mga kapatid, dahil sa tulong ng amulet. Alam niyo mga kapatid, ang amulet po o anting-anting ay ay malaking tulong po yan. Yan po ang dumidepensa sa atin pag tayo ay nabibiktima ng itim na mahika o kulam. Yan po mga kapatid, malaking tulong po ang amulet. Totoo. Yan.
Yan. Gusto kasi nitong mga tao na nasa iyong paligid mga kapatid na na makita ka man na mahirap ang iyong pamumuhay. Kaya pinipigilan ang mga blessings na dumadating sa inyo. Mga kapatid, pinipigilan ang mga blessing na dumadating sa inyo. Kaya gusto ng mga taong ito na maging mahirap ka sa buhay, na walang dumadating na kapirahan o kung ano man na mga darating sa inyo ay nauudlot ang blessing. Kaya pinagawan ka ng kulam. Yan. Merong nakita dito, meron ako nakikita na kinulam mga kapatid. Kulam sa pamamagitan ng ritual. Yan. Sa pamamagitan ng ritual na ang mga blessings na darating sa iyo ay mapipigilan ang mga blessings at gusto niyang makitang magkanda hirap-hirap ka sa buhay. Ayan. Sa mga nakaresonate lamang po mga kapatid ha. Yan. At sa karayom sa pamamagitan ng kulam, karayom ang ginamit sa iyo, maaring mayroon kang litrato dun sa kanya. Yan. Kaya nakakaramdam ka ng tusok o minamanika ka ng ng mangkukulam. Maaring ito ay pinagawa o meron talaga ditong may nakikita talaga akong mangkukulam dito. Ang mangkukulam na ito ay isang babae. Yan, babaeng mangkukulam na nakikita ko. At mga kapatid, malakas din siya sa larangan ng spiritual, pero mali ang pagtahak niya ng kanyang paaralan. Kaya hindi ka basta-basta mapupuruhan dito mga kapatid dahil sa inyong mga amulet. Yan. Kaya kinulam ka, niritualan ka para maudlot yung blessing mo at maganda hirap-hirap ka sa buhay. Yan. Isa rin dito sa sa kinaiinisan niya na meron kayong pamilya, gustong-gusto niya sisirain ang inyong pamilya na maging miserable ang buhay mo, hindi na gusto nila mag-away-away kayo magpapamilya. Itong tao na ito ay gumagawa ito ng hindi maganda sa kanilang kapwa. Hindi lang kayo ang biniktima nito, marami ng tao ang kanyang biniktima dahil may sakit ito sa utak mga kapatid. Itong taong ito na mangkukulam na ito ay may sakit ito sa utak. Ayaw nitong nakikita na mayroong taong umaasenso sa sa kanilang lugar, o kung alam nilang umaasenso ay ginagawa nila ng ritual o maaaring kinukulam niya, nilalagyan nila ng ritual o kung ano man ang ginagawa nila para magkasakit, para hindi makapasok sa trabaho. Parang ganun ang mga ginagawa ng taong ito. Yan. Yan. Kaya winarningan na ito mga kapatid. Binigyan na ito ng babala ng ating Panginoon na kailangan niya itong itigil. Kailangan niya itong itigil ang kanyang ginagawa na pangungulam o pagpapakulam sa sa mga tao na gusto nilang bibiktimahin. Totoo lang mga kapatid. Winarningan na ito mga kapatid. Dahil pag once na patuloy na itong gagawin, ay siya lang ang babalik sa kanya ang kanyang ginagawa. Yan. Yan. Winarningan na ito na wag nang ituloy ang kanyang ginagawa na pagpapakulam o kung siya man ang kumukulam, siya man ang nagbibigay ng ritual. Wag yan ang gagawin mga kapatid. Dapat niya nang itigil mga kapatid ang pagtigil ng blessing sa kanya, pagpapahirap ng buhay, ang pagkakaroon ng magandang pamilya, ay kailangan na talaga siyang patigilin at bigyan ng winarningan na ito mga kapatid. Dahil minsan na rin itong nagkasakit, itong taong ito, minsan na rin itong nagkasakit. Kung papatuloy siya mga kapatid na gagawa ng masama at papatuloy niya itong pangungulam, pamamaraan ng karayom na ito, ritual at pagpapahirap sa buhay ng mga taong di naman siya inaano, ay magkakaroon siya ng karma mga kapatid. Maaaring makakarma ito, maaaring tatama ang karma na ito sa kanyang anak o sa kanyang kaapu-apuhan mga kapatid. Hindi po basta-basta ang kaaralan sa larangan ng lihim na karunungan. Kung hindi ka marunong mga kapatid, kung hindi ka marunong magdala ng kaaralan, talaga mayroong ibang mga manggagamot ay naliligaw mga kapatid. Dala ng pera, dala ng inggit, dala ng galit. Mga kapatid, pag hindi ka marunong mag-manage ng iyong
ang aral sa karunungang lihim ay merong karma na kunyari ang ginawa ang mo ay ang kaaralan ng karunungang lihim ay ginamit mo sa masama, may karma pong balik yan mga kapatid. Kung hindi man sa'yo tatama yan, hindi man sa'yo babalandra, maaring sa kapatid mo, maaring sa anak mo, maaring sa tinatawag na mga kamag-anak mo o malapit mo sa buhay ay sila ang magsasaper nito, mga anak o kaapu-apuhan ng mga taong gumagambala dito. Yan, binarningan na ito mga kapatid. Minsan na rin itong nagkasakit na rin ito ng grabe mga kapatid, pero hindi pa rin ito tumitigil. Hindi pa rin itong tumitigil. Yan. Yan. Dahil meron siyang ugaling sakim. Meron siyang sakim na pag-uugali. Gusto niya sa kanya lang lahat. Gusto niya sa kanya lang lahat ang mga ari-arian. Yan. Ultimo nga mga kapatid nito siguro ay mga kapatid o kung ano man ang nakikita niyo, mga taong yung taong kinaiinisan niya, kung ang taong merong ginagalit, merong may galit sa taong ito, ay binibira nito mga kapatid. Kunyari kaaway niya ang kapatid niya, may kaaway siyang tao, may nakasagutan lang, bibirahin itong taong ito dahil sakim ito mga kapatid. Dinadaan ito sa kulam at sa ritual, itong mangkukulam na ito. Ano lang ito mga kapatid, yung tao na ito ay maaaring malaanghel ito pagkaharap mo mga kapatid, malaanghel itong mangkukulam na ito pagkaharap mo, pero pag once na nakatalikod ka ay malademonyo ang ugali nito mga kapatid. Itong tao ay sakim at may ugaling pagka-traidor. Mahilig din ito manira sa kanyang kapwa. Maaring hindi rin ito nakakasundo ng kanyang mga kapatid gawa nung ito ay sakim mga kapatid. Sakim itong taong ito. May pagkasakim ito. Kumbaga sa ng taong ito ay may ugaling pabiktim mga kapatid. Yung siya na nga yung tipong siya na nga yung nakasakit, papalabasin niya pa na siya yung sinaktan. Ito tsaka pabiktim itong tao na ito. Itong kumukulam. Ayan. At ang gusto nito mga kapatid na magkaroon ka ng spiritual na sakit. Itong mangkukulam na ito. Pero pag hindi ito tumigil mga kapatid, yan. Pag hindi ito tumigil, ang taong ito at winarningan na ito mga kapatid, ang binigay na sakit sa iyo, na spiritual na sakit, ay maaring sa kanya tatama. Yan, sa kanya tatama. O di kaya sa mga kamag-anak niya, sa mga anak niya, sa mga kaapu-apuhan niya tatama ang mga sakit na ito na ginawa niya sa kanyang mga nabiktima mga kapatid. Dahil darating ang araw, may judgment day yan mga kapatid, ang taong ito. Ayan, maaring ito tatama mga kapatid kung sakaling nabiktima ang taong ito at ito'y nagpagamot sa isang manggagamot. Yung mga nabiktima nila ay kawawa talaga sila mga kapatid. Mangangamuti ang buhay nila, sa totoo lang. Dahil may ugaling sakim dito na may nakikita ako itong lupa. Maaring ito ay pinag-aagawan. May nakikita ko ditong pinag-aagawan sa pamamagitan ng lupa. Yan. At meron din akong nakikita dito na may ritual dito na ginagawa na lupa ang gamit mga kapatid. Lupa ang gamit. Sa pamamagitan ng ritual ay meron akong nakikita dito na lupa, maaring lupa sa sementeryo. Lupa sa sementeryo ang ginagamit na ritual dito para magkaroon ka ng paghihirap sa buhay. Pero ang isa rin na nakikita ko dito, merong pinagawan dito, mayroong pinakulam dito sa pamamagitan ng lupa. Dahil ang nagpagawa dito o ang gumawa nitong mangkukulam na ito ay napakasakim. Gusto nitong kamkamin ang lahat ng lupa dito mga kapatid. Gusto niyang kamkamin ang lupa dito. Yan. Kaya kung hindi niya titigilan ang paggawa sa inyo ng hindi maganda, yan, ay ilang beses na to mga kapatid binigyan ng babala na wag nang gumawa ng masama. Dahil minsan na to mga kapatid na nagkakasakit itong taong ito. Pero hindi pa rin tumigil mga kapatid dahil umiiral pa rin sa kanya ang pagiging sakim ng kanyang ugali.
na gusto niya na siya lang ang mas angat sa lahat. Ang gusto niya na bigyan ang lahat ng mga taong nabibiktima niya ng spiritual na sakit, pero sa kanya tumatama mga kapatid. Lalong-lalo na pag mayroong pangontra ang isang tao, na malakas ang pangontra o amulet o kahit kalmin man lang, ay sa kanya tatama mga kapatid dahil may proteksyon yung mga taong binibiktima nila. Ayan mga kapatid, sa panahon ngayon, ang labanan ngayon mga kapatid, kawawa ang mga taong hindi naniniwala sa spiritual. Kahit ako mga kapatid dati, sa panahonan nung ako ay ako ay isang basagulero at kung ano-anong mga nalalaman ko sa buhay, hindi ako naniniwala mga kapatid. Ngunit nung time na ako ay nabiktima, yan dahil nga sa aking hindi nga maganda ang pag-uugali ko, ay nabiktima ako ng ng itim na mahika na yan. At nagkasakit ako ng grabe mga kapatid. Dahil nga ay totoo nga mga kapatid, pag kahit anong dami ng pera mo, kung idadaan ka sa sa mga gantong pamamaraan, ay walang laban. Kahit iubos mo pa ang kayamanan mo sa pagpapagamot sa doktor, kung hindi malulunasan ng mga eksperto sa spiritual, ay walang kwenta ang walang kwenta ang pagpapagamot sa sa sensya kung spiritual ang sakit. Dahil pag merong karamdaman na kulam ay hindi po nakikita yan sa aparato mga kapatid. Ayan. Ay yan ang sakim na ito, imbis na gusto nito na bibigyan ng karamdaman ang mga taong nakapaligid sa kanya o ang mga nabiktima nito, sa kanya tumatama ito mga kapatid. Habang tumatagal ay mas lalong lumalala ang kanyang karamdaman. May sakit na ito ngayon mga kapatid, may sakit itong tao na ito. Ayan. Gusto kasi niya ang blessing sa kanya lang lahat. Ayaw niya nakikitang merong nakakaangat sa kanya mga kapatid. Kaya gusto nitong tao na to na ikaw ay maghihirap. Ngunit hindi ito nangyayari mga kapatid. Itong pangungulam sa iyo, itong ritual, kulam at karayom ay hindi ito tumatalab. Nakakaramdam ka lang, may mga ilang tao dito na nakapanood na nakakaramdam ng tusok pero hindi napupuruhan gawa nga meron siyang pangontrang amulet. Yan, merong amulet. Yan. Sa mga nagsasabi na iba, yung mga amulet po mga kapatid ay yung mga amulet daw ay meron taga Mindanao na nagsabi sa akin, kasi meron ako mga amulet na mga collection. Ang sabi daw nila ay ang amulet po ay hindi daw po talagang ang dito po umaasenso ang tao kung ang mga amulet po ang tangan. Mali po yun mga kapatid. Depende po sa debosyon ninyo. Kung may mga debosyon kayo ng mga pangpaswerte, kasi kung may amulet nga kayo, hindi nyo dinadasalan ng pampaswerte, ay hindi kayo swiswertihin sa buhay. Totoo yan mga kapatid. Kailangan po, pag kayo po ay may amulet at kayo ay manggagamot, may mga pampaswerte, may mga pampahalina sa mga negosyo, ganun yun mga kapatid. Tapos hindi umaasenso sa buhay. Totoo yun mga kapatid. Ang mga tao kasi mga kapatid, hindi talaga aasenso sa buhay kung tamad ka. Totoo yan mga kapatid. Walang umaasenso sa buhay kung tamad ka. May amulet ka nga. May amulet ka nga na tinatawag. Kung tamad ka naman magtrabaho, ay di ka aasenso mga kapatid. Yan ang Yan ang katotohanan diyan mga kapatid. Di naman kasi sinasabing panggagamot lang, dapat ibabalanse din mga kapatid. Meron ka ring trabaho at meron ka ring sa spiritual. Kung panggagamot, merong trabaho. Kasi kung sa spiritual lang aasa mga kapatid, hindi talaga kayo aasenso. Ay kung isa kang hindi maganda o kung tamad ka, ay malabong aasenso ka sa buhay. Totoo yan mga kapatid, di ka talaga aasenso. Wag nating sabihin ang amulet po ay hindi po Ang amulet lang naman po ay pangdepensa, pangpaswerte, nakadepende po yan sa nagtatangan o nagtatangan ng mga amulet. Yan po. Dinadasalan mo ang amulet mo, pero yung mga dasal niya yung mga dasal ng pampaswerte di mo naman sinasama, ay hindi ka talaga siswertihin mga kapatid. Ayan ang katotohanan diyan. At walang hindi umaasenso ang tao kung tamad.
Ayan lang ang masasabi ko sa inyo mga kapatid. Ako mga kapatid, kahit sa panggagamot lang, sa pagre-reading ko, ay naiiraos ko ang aking mga ang aking pamilya. Sa totoo lang mga kapatid, nairaraos ko at kahit papaano may di kami nagugutom. Yan. Kasi may mga client din ako na mga taga ibang bansa na malaki din mag-tip, malaki din magbigay. Kaya nagpapasalamat din ako sa aking mga client, yan, sa mga aking mga pasyente na pumupunta dito na nagpapagamot na na naniniwala sa akin. Yan. Kasi may iba naman dito mga kapatid na pumupunta lang dito para subukan ang kakayahan ng isang manggagamot. Sa totoo lang mga kapatid, marami akong nai-encounter na mga ganon na pumupunta dito, kunyari daw may sakit, pero pag pinulsuhan ko wala namang sakit, normal naman. Parang sinusubukan lang ang kakayahan mo kung sasabihin nilang peke o tunay kang manggagamot. Ako mga kapatid, sa totoo lang mga kapatid, alam ko ang mga taong pumupunta dito. Kaharap ko pa lang ang tao, pag tinitigan ko na, alam ko na kung may sakit ang tao, spiritual o physical o mental na pag-iisip. Alam ko na yan. Alam ko yan mga kapatid, paghawak ko pa lang sa pulso. Hindi naman sa nagyayabang mga kapatid, kasi bago ako nang gagamot ay pinag-aaralan ko. Marami ako mga manggagamot na tinanungan, kinaibigan ng mga manggagamot, may mga sikat na mga manggagamot akong kilala, may mga katutubo pa, mga mangyan, mga aita, akong mga kakilalang mga manggagamot. Kaya kung pumunta lang kayo dito para susubukin ang kakayahan ng isang manggagamot, ay sinusubukan nyo rin ang kakayahan ng ating Panginoon mga kapatid. Alam ko yan mga kapatid, alam ko ang taong pumupunta lang dito para may intensyon. Alam kong ang tao dito ay pumupunta lang para kukuha lang ng kakayahan sa pamamagitan ng ng espiritual. Alam ko yan mga kapatid. Kaya wag ninyong i-underestimate ang mga manggagamot. Kahit sinasabi lang nila na may sakit sila, kahit wala silang sakit, ginagamot ko pa rin mga kapatid, dahil ayaw kong mapahiya sila. Kung sakaling babarahin ko man o sasabihin ganto ganyan, baka sasama lang ang loob nila sa akin, pero ginagamot ko pa rin sila para hindi na sila mapahiya. Ayan lang ang aking mga ibabahagi sa inyo mga kapatid. Ayan lang. At mamaya ay may lang ako sa inyo. May kunting aral lang ako about sa panggagamot para kahit paano sa mga baguhan pa lang ay merong matutunan ng iba. Ayan. At hanggang dito na lamang po, at God bless us all. Ingat po tayo palagi mga kapatid.